Ay, nako, napakalaki. Napakalaki. Penny ba? Sino ba naman ang hindi matutuwa pag ganito po mga nakita po ninyo sa gubat? Laki. Ang taba. Grabe. Ay, nakakawala ng stress pag ganito. Mababaw lang po talaga kalagayan ko. Pasensya na po ah. Yan. Ay. Bihira lang po yung makita na gantong pine tree. Penny ba na ganito kalaki dito? Ganoon ang lambot ano. Ganda. Ito po ang isa sa pinakamahal na mushroom sa buong mundo. Siyempre sa Japan napakamahal po nito. So ang pagkuha po nito, ayoko po muna hawakan kasi pag hinawakan ko kung may buhangin, didikit lang. So ang gagawin ko po muna, ganyan para malinis na malinis. At saka po pull out po natin to. Etong nasa gilid. Kala nyo po, ayan, baon na baon sa lupa po yan, di ba? Pag hinugot po ninyo, baka ganyan kahaba ang tangkay. Kaya dahan-dahan lang po. Kasi pag binigla po ninyo, mapuputol po yung tangkay. Ito lang. Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangan. Napakaganda po ng panahon. Tama-tama po pang buwan ng Kabataan dahil tapos po ng umulan mga 2 to 3 days. May nakuha na po akong ilan, penny ban at orange birch bullet. Naway safe po ang lahat. Tara, samahan po ninyo ako. Hindi kilig na po ang ikot ng pick ko. Umulan po ng ilang araw kaya yung mga kabuti ngayon, ay naku, sobrang old na, hindi ko nakukuha no? Nabasa, yung pag dry, pag nabasa ganyan po magiging itsura, wet na malambot. Mukhang kokota tayo ngayon dahil ko pong nakikita sa paligid, may penny ban, may orange birch bullet, pero kunin ko po itong mga young orange birch bullet kasi ang ganda ng tubo. Imagine 3 araw lang umulan, kung pang 4 days hindi ako nagpunta dito. Ito napakalaki na po sigurado. Ang ganda yan, malinis. Yung tangkay, etong nakaka-disappoint eh. Yung may uod agad. Yun. Yan na yan. Masaya. Maganda. Sayang, iyo ako pong kunin kasi may mold. Ayun po kulay puti sa likod. Yan po pag umulan kung naabutan natin ito eh. Ganda sana. Hindi ako pong hawakan pag may mold. Ito mga maganda to. Orange birch bullet na to. Yung firm. Kaya lang yung gills niya nag-moisture ng sobra-sobra. So magtatanong bakit ko po binabaon to sa mga bago para mag-create mycelium. Ibig sabihin po ng mycelium, yun po yung punla ng kabuti para tumubuli, kumakalat. Alam niyo po yung ano, yung pinaghuhugas kayo ng nanay niya ng pinggan. Balik po natin itong gills. Tapos din hinugasan. Dahil magbabaksyon sila. Tapos mag-iisang linggo na. Hindi yun nahugasan, di ba? Nagmo-mold. May nakita yung puti-puting ugat, may mycelium po yun. Magkakatutubuan na ng kabuti. Yan. Kapamilya po ito ng orange birch bullet. Kasi orange birch bullet po, parang makikita dito, diba orange na orange. Tapos, mas lighter po yung kulay. Ito po, ano po ito, parang pine tree bullet.
country. Kasi yung orange birchwood, sa ilan po ng mga birch trees. Mga kababayan, nakita po ko dalawa ditong matsutake sa isang napakagandang Pennywise. Napakaganda ng panahon po, jackpot na jackpot po tayo. Unahin ko po muna yung Pennywise saka yung masarap pong kuhanin na matsutake. Diba? Sino naman po ang hindi magiging maligaya? 3 days lang po umulan. Imagine po ninyo yung mga kabuti ang dami ay good of first class, yes. Yan, tabunan natin to. Tignan nyo po, every year pinupuntahan ko po itong lugar po na to. Ganun po talaga paglilinis. Kahit sa Pilipinas po kayo, pag mga bumubunot po kayo ng mga kabuti, yung pinagbunutan po ninyo, pinaglinisan po ninyo, pwede nyo po ibaon sa ground o kaya sa mga ibaon po ninyo sa kusot o ipa, lagyan mo nyo po ng moisture, lalo na po yung mga mushroom na saging na kabuti. Naku, gusto po ng moisture, saka yung mga dahon na tuyo na saging, yun, pakulaan po ninyo, lagyan nyo sa isang box na may butas, tapos lagyan nyo po yung mga pinagtabasan po ninyong kabuting mushroom, tapos takpan po ninyo, may butas din yung takip na maliliit. Maniwala po kayo sa akin, tutubo po ng maayos po yun. Super first class po ito. Ganda ano? Mga kababayan, hindi po makukumpleto ang isang taon kung wala po makikitang matsutake. Ito po lagi ko pong kinukuhanan. Ayan po yung kagandahan pag nire-respeto po ninyo yung nature. Hindi yung basta kuwalan kayo ng kuha, di ba? Ito po ang isa sa pinakamahal na mushroom sa buong mundo. Siyempre sa Japan napakamahal po ito. So ang pagkuha po nito, ayoko po muna hawakan kasi pag hinawakan ko kung may buhangin, didikit lang. So ang gagawin ko po muna, ganyan para malinis na malinis. At saka pull out po natin to. Etong nasa gilid. Kala nyo po, ayan, baon na baon sa lupa po yan, di ba? Pag hinugot po ninyo, baka ganyan kahaba ang tangkay. Kaya dahan-dahan lang po. Kasi pag binigla po ninyo, mapuputol po yung tangkay. Kakapain ko po yung tangkay. Naku po. Huwag maputol. Huwag kang mapuputol, huy. Naku, hirap buhaan pag ganito. Tadaan talaga. Patagilid pa yung tangkay niya. Ayo. Ayo. Malalim po talaga tangkay na mga tsatake. Iba po sa Japan. Gumagamit silang panghukay na kahoy o parang itak para po mahukay po ito. Pipis na tiyan ko. Huwag naman sana ako mag-collapse. Hirapan ako huminga. Ang dali. Iba yan. Kasama ka naman. Ayun. Natin. Tapos diinan po natin yung may silong kasi yun po yung gusto ng matsutake. Hindi po ito shiitake mushroom, iba po ito kasi ang amoy po nito parang pinaghalong cinnamon saka radish. Yan, kailangan po malinis na malinis kasi ito po dikitin po talaga ng dumi. Tapos iba po ginagawa po talaga, kinakain lang pong ganyan para wala pong masayang kasi every part of fibula of fiber nito malasang malasa po. Yan. O diba napakaganda po ng itsura. Ganda. O meron pang isa. Hindi may pasensya na po ito medyo lighter ang kulay, parang pag lighter ang kulay parang dali may slag, buti na lang buti pinatampo natin agad to, hindi
Napakalalim po ng mycelium nito. Nag-spread na po talaga dito. Ayun. 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 Tabunan natin yung mycelium. Tabunan ko mabuti kasi paborito ko tong place na to eh. Ayoko ma-destroy yung mycelium ng matsatake. Slag. Para po sa ano, yung tinapay na may ano, yung pag binake nyo ganyan, freshly baked. Ganda po. Siyempre ako po nagre-research po. Itong matsutake po na to, unang nakakuha ko po ito, kasama ko po yung kapatid ko po sa South. Yung po talaga yung nagturo sa akin ito, isang ate ko sa South. Sorry, nirespeto ko po yung privacy ng ate ko. Ay di po kasi masyadong ma-expose sila sa social media. Siya po yung nagturo sa akin ito. Kaya, ang ganda po ano. Naku, check nyo po yung matsutake, yung dry. O fresh, napakamahal po nito. Kaya napakaswerte po mga tao dito sa Pinan kasi ay nako, napakaswerte din syempre ng nature nila dahil may disiplina sila. Yan po nagagawa ng disiplina at respeto sa kalikasan. So ang pagkuha po nito, ayoko po muna hawakan kasi kung hawakan ko may buhangin, hindi ko lang gagawin ko pong bula yun para malinis na malinis. At saka pull out po natin po. Aba. Nagpapa-impress si Mother Earth sa akin ah. Yun. Kaya ko pa ginagawa para malaman na confirm. Ito po, pine tree peniban, wet na wet. Kasi nasa ginta po tayo ng clear forest. Mas gusto ko po dito sa clear forest kapag umuulan. Kasi yung kabuti, ano po mas madaling kuhanin. Pero kapag nag-dry naman po ang temperature, ang ganda, no? First class. Ayun po, ang linis sa ilalim. Ako po. Ayun o. Tapos eto itong maraming ugat. Mas malaki po chance dito mag-rain ng mycelium kaya babaong ko po. Di ba? Takpan po natin ng mga balat ng puno, mag-create ng moisture, mycelium kasi malinis po dito sa gubat. Pero kung polluted ang gubat, wala kayong makikitang kabuti. Kapag ang gubat ay malinis at hindi polluted, walang pollution, ito po yung nagagawa malinis. At yung pong mga pinagtabasan ko po na yon, mag-create din po yung mycelium kapag inulan, pinupush sa ground. Ganda di ba? Kapamilya po ito ng orange birch bullet. Kasi orange birch bullet po, talaga makikita nyo po, di ba, orange na orange. Tapos mas lighter po yung kulay. Ito po, ano po ito, parang pine tree bullet. Pine tree. Kasi yung orange birch bullet sa ilalim po ng mga birch trees. Ayan po, maganda. Ito po yung gusto nitong kuhanin, yung against sa green, kasi na-emphasize po yung kulay ng kabote. Pag ganito po, mas malalim. Yan, pag may mga butas na ganito sa gubat, tatanggalin ko na po kasi 100% po ako uod po yun. Sayang, dapat pala hindi ko na binunod ko, alam ko na. Yan, hindi ko naman po alam, di ba? So ibabaon ko yung kaprasan agad dito para mag-create ng mycelium. Sino naman po ang hindi magiging maligaya? 3 days lang po umulan. Imagine po ninyo. Yung mga kabuti ang damit at
Ay, ganda, first class, yes. Yan, tabo na natin to. Tignan nyo po, every year pinupuntahan ko po ito. Itong lugar po na to. Ganun po talaga paglilinis. Kahit sa Pilipinas po kayo, pag mga bumubunot po kayo ng mga kabute, yung pinagbunutan po ninyo, pinaglinisan po ninyo, pwede nyo po ibaon sa ground. O kaya sa mga ibaon po ninyo sa kusot o ipa, lagyan mo nyo po ng moisture, lalo na po yung mga mushroom na saging na kabute. Naku, gusto po ng moisture, saka yung mga dahon na tuyo na saging, yun, pakulaan po ninyo, lagyan nyo sa isang box na may butas, tapos lagyan nyo po yung mga pinagtabasan po ninyong kabuting mushroom, tapos takpan po ninyo, may butas din yung takip na maliliit. Maniwala po kayo sa akin, tutubo po ng maayos po yun. Super first class po ito. Ganda, ano? Lucky. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it must be peace here on earth. Mapapahallelujah ka talaga sa biyaya ng Panginoon. Ang laki. Sana firm. Ay, hindi ko pa nahawag. Kaya lang parang soft siya kasi bibiyak dito sa gitna. Ay, soft na, sayang. Ang laki. Ang laki. Bakit di mo ko hinintay? Bakit nagmadali ka? Pero yung trunk po niya malaki. Kaya syempre, may mga squirrels, gutom na hayop po dito, tulad na slugs na tumutulog po sa paglinis ng forest, yung mga nabubulok. Hayaan po natin. Close up po, tingnan po ninyo kung gaano kalaki. Napakaganda. Grabe. Malayo pa lang, nakita ko na siya. Alive, alive, alive forever. Please naman, please. Sana firm ka, please. Please. Sana firm ka. Hindi ko po muna hawakan yung malaki. Kunin ko po muna to. Itong maliit. Stable ko lang po yung camera para mas okay. Ayun po. Dali, unahin ko po muna itong maliit, ha. Ay, malambot. Naku, kung malambot itong maliit. Hindi na, baka nag-wet lang. Ah, hindi. Maganda pa siya. Clear na clear. Siguro nabasa lang sa ulan. Tingnan natin loob. Ay, oo, nabasa lang siya sa ulan, nag-wet. Pero maganda pa siya. Ito. Please naman, bigyan nyo na sa akin itong malaki na firm. Dali. Ganito muna natin. Ah, parang malambot. Dali, ito lang. Parang gusto kong bunutin. Bunutin ko na nga. Ang dami ko na pinagbigyan. Sa akin naman, puro na lang yung mga hayop sa poris ang iniisip ko. Sa akin naman, dali, napakahirap bunutin. Ayun. Ay, maganda. Maganda pa rin. Ayun po. Maganda, oh. Oh. Nag-ano lang siya, nag-wet. Pwede pa itong i-dry, napakaganda. Ito siguro isa sa pinakamagandang. Dahil tabon ako ba yung may silom, sa sobrang excited ko. Yun. Come on. Ganda. Kahit all po siya, pwede. Ano na lang. Ano ba to? Inulan lang. Okay na pa yan, lilinisin ko. Close up po sa inyo. Yung pag pinagsasabi ko na maganda. Ayan po. Ibig sabihin, nag-dark lang po siya to. May mga spot lang siya ng konti kuon, pero firm. Oo, pwede pa po. May makuha po dito tayong mga parts, lalo na po itong trunk. Super firm nitong trunk. May mga parts na makuha tayo ng mga, ito ninipis na ko rin yung pagbabalat para yung mycelium. Yung kinakalat ko po sa gubat. Kasi pag inulan, pupush po yung mga maninipis na pinagtabasan ko.
sa gubat. So katulad pa yung sinabi ko kanina, kahit paulit-ulit lang yung mycelium o mycel, i-spread po dito sa gubat. Pag ganito pag makuha yung malalaki, nako, taas ganito yung tangkay, yun yung trunk na maganda, nako, napaka-rare lang po, rare po nito. Sino ba hindi matutuwa sa ganitong kalaking na harabat natin, di ba? Napakasayang araw. Yan. O, di ba? Ayan po. Imagine po, nakakuha po tayo ng mga 4 na ganito. Imagine po meron po mas malaki dito na pwedeng hali sa payong. Imagine po ninyo isad ko lang po ito para hindi madurog yung ibang mushroom natin, lalo na yung machotate. Imagine po ninyo, di ba? Puno na itong basket, 4 na peraso. Isang peraso pa lang po ito. Siguro mahigit lang hati kilo yung exaggerate. Ito pong isang peraso na ito. Ayaw pong masira yung korte. Higa natin yung cake para hindi masira. Kasi idadry ko po yun. Oh, laki. Yan. Diba? Jackpot na jackpot tayo ngayon. Grabe po rito, no? Sobrang ganda po ng view, sobrang linis. Sino naman po ang hindi marerelaxan? Talaga nakakawala po talaga ng stress sandali. Nahuhubo yung ano ko yung trouser ko kasi lumilit na po yung ab ko. Sa ibang angulo naman yung parang ab ko hindi masyadong na pipipace yung kurba na may maintain yung shape. Ito. Paing 3 penny ba? Ayun. Lausap ko po syempre sa inyo yung paglilinis. Hindi po yung mukha ko kasi ayoko naman sumama yung araw niya. Ayun po. Ayan, ito, ninipisan ko po, kakalat ko para pag umulan, kasi ulan po bukas yung mycelium magkalat dito, mas dumami. Hindi ko po bibiglayin yung hiwa. Alam niyo po, kapag mas nininipisan po ninyo yung hiwa, ang pagbabalat ng kabutin, spray nyo po sa pores, mas malaki po chance na mag-create ng mycelium kaysa sa pag biniglaan yung hiwa at malaki. Kasi pag malaki yung hiwa at nilagay nyo po sa babaw ng ground, mabubulok yung ibabaw. Konting, ang ganda nito, super first class po yan, napakalinis. Mabubulok lang po yung ibabaw kapag malaki po yung paghiwa po ninyo. Pag ganito pong maliit, mas mabilis po ang pagtubo ng mycelium. Sarap po ng pakaramdam. Ganyan, tapos ganyan yung view makikita ninyo. Tapos sasamahan ko pa, di perfect. Ayan o. Kaya pa tinatapik para marami kong firm o matigas. Kung matigas po, solid sa sarap. Kapag clear po talaga ang pores, makikita nyo po talaga yung mga saka yun, sobrang dry na to. Yung mga magandang mushroom, katulad po yung lalaki, kahit pwede ba laki, kaya lang dry na. Sarap po kumilos pag ganito, no? Fresh air. Pag nauuhaw po, kuha lang po ng mga blueberries. Tulad dito may mga blueberries, medyo nakuha ko. Siyempre magtatanong, kuya kumuha ka punta, umawa ka ng kabuti, baka malason ka. Kung manakuha ko po, hindi po nakakalason. Lagi ko pong ginagawa ito, bumubuka pa yung bibig ko, hindi pa po matigas. Ayan, pag naglalakad po, ayun po yung experience. Di ba nakikita nyo po agad yung kabuti? Tama,
Boat firm. Hindi ko po muna ikukulasa para makita nyo po yung itsura ko pag nangunguha ng kabuti. Kung ganong may ano, nahiwa ng ano. Itong mga parang bumaluktot yung ano, yung trunk. Marami po na pupunta dito, nagmumotor, naglalakad, namamasyal. Mas marami po nagpupunta dito yung nanguha ng kabuti. Kasi popular po talaga ito sa ano, ito sa may uod, nakita ko na ito. Okay lang, malaking uod kasi maliit. Malaki kasi uod, mas madaling linisin. Diba? Gusto ko talaga ng may silyum, ano, diin po yung takap po natin para mabilis ang dumikit sa ground. Diba? Ito mga 5 kilo na siguro itong bigat. Bigat din. Bigat na grasya. Pero magandang grasya. Ito pong binibitbit ko, siguro mahigit 3 kilo na, nakakangalay din eh. Ayan. Ito po tayong pine tree. Ano ba? Doon po yung highway, kaya may narinig yung mga sasakyan. Ganda naman ito. Ay, ito medyo mahaba yung ano, yung trunk, yung tangkay. First class. Close up ko po. Yan. Tapos ito, ano may uod. Ito malalakihan ko po yung ano. Pero spread ko pa rin. Pag ganyan may uod. Kasi gusto ko po yung ganung uod na malalaki kasi maliliit. Dahil alam nyo agad. Kasi, ayan po. Tapos sinabing first class. Super clear po itong gills. Tapos yung cape, sobrang firm. O, diba? Winner na winner. Jackpot na jackpot po tayo today. Ayan. Ito po yung masarap sa mga noodle soup. Yung maliliit. Ayan po. Imagine po ninyo, no, sa paglilinis, pagbabalat pa lang kung ilang mycelium na makikaring itong kabuti na to. So every year, nakakatuwa din po yung ibang kumuko kasi gano'n din po ginagawa nila. Pero sa to lang po, kahit di ko naman pagawin to, marami pong mycelium sa ground. Kaya lang, di ba pa rin yung nag-create ng bago, di ba?
Ayan, nakita po tayo magandang size. Ayun, puon. Talaga po muna sa plastic kasi yung basket mabigat eh. Baka magkakulani yung kilo-kilo ko. Sana kung masilang tutubo. Ganda, ganda. Malalim. Sobrang firm ito ah. Mas maganda po talagang binubunot kasi mas satisfying. Pwede naman pong putulin. Ang ganda, laki na. Ay, meron pang baby. Ayun, may katabi hindi pala baby. Ayun po. Ito ang ganda. Ganda po, ayan oh. Clear. Ito po yung yellow variety. Pag umulan po talagang ganda. Gutom na ako. Makabili ng loose bread sa shop. Kasi po pag 8, after 8 yung mga loose bread eh. Lahat po yun eh, minus 60% hindi na pa nila bebenta yung bukas. Sasarap pa naman. Sayang hindi ako pagdala ng bote sa sakyan para wala akong gastos ngayon. Medyo soft tong tangkay. Pakita naman natin sa bahay pag nilinis. Mihilam na yung bakay kanin ko. May uod nga. Okay lang, sabay na lang. Parang nalalamig na ako yung pinagpapuwisan na nalalamig sa gutom. Kabutot yun eh. Kabutin muna. Umaya na lang gutom. Hindi po advisable gumamit ng plastic sa pangawa ng kabutit. Kaya lang po, bigat na po ng basket. Ito. Tumubo po siyang pailalim. Kasi baka ito naman yung nakuha ko. Ay hindi, may ugat. Ugat ng ibang halaman. Ugat ng ito lingonberry po ito eh. Na siya. Bumalikwas. Ang taba. Ganda ng taka. Akala ko maliit lang siya, malaki pala. June. Parang treasure hunting. Tapos lagyan natin itong mga tutubo pa yun dyan. Iinan natin. Yan. Naging na siya, parang albino. Kasi hindi pa siya naaarawan. Ito ang pinakamasarap na herkutate. Yung mga ganito po. Yung sumaluksok sa ilalim. Yung sumalubsob sa ilalim ng lupa. Dahil sa may ugat. Ang ganda. Yan. Yan. Ano ba yan? Nagdidilim na naman. Huwag naman sanang umulan. Napakaganda. Ito madali pong kanin kasi clear po yung nasa gilid. Ay, hindi pala madali. Dun. Ito yung white variety. Lalambot na ako. Nagpapawisan na lalamig sa guto. Kumain naman ako. Kasi ngayon nagagamit ko yung energy ko. Dahil sa laki ng gubat natin, maglakad ka ba naman dito ha? Kaya may dala akong laging tubig eh. Alam mo daw na magdala ng makakain mga snack. Yan, ganda po. Ayan po yung presyo ng finished apple, €3.79. So, di ba? Pero bibili po ako ngayon. Gusto ko naman makakain ng yung matino. Yung talagang mapula na. Pakikita ko rin po sa inyo kung magkano po itong lingonberry, raspberry. Ito po yung lingonberry, $22.90. Ano po yan? 5 kilogram. Tapos yung black currant, $29.90, 5 kilogram. Tapos asan yung yung raspberry? Ayun. Ano po,
94 ang pinakamahal per kilogram. O diba? Lahat manitipid natin pag sa gubat lang tayo nangunguha. Ayan po mga kababayan, dito na po tayo sa bahay. Excited na po kayo na makita yung malaki. Kung paano hiwain ako din po eh. Ang bigat din po ng nakuha natin. Anahin ko po muna linisin yung pinakamalaki. Kasi sa ilalim po talaga ng dehydrator. Saan yung kutsilyo? Dali, yung kutsilyong ano ka naman ito? Laki. Yun. Kailangan po nasa ilalim ng dehydrator yung mga malalaking kabot. Yun, na-slice na itong isang mushroom. Kasi kung may mga uod, yung uod po sa ilalim, madadry. Magandang pagkain po yung sa ibon. Ang galing nga po ng sistema na itong dehydrator na nabili ko eh. May save po. No? Nakakapagod din po ano ito eh. Bit-bitin itong basket. Kaya kanina plastic na lang ginamit ko eh. Saka kung mas malaki rin nakuha natin ako. Hindi naman po nagre-reklamo. Kasi pag sobrang firm po nito itong pine tree penny ban, mas mabigat. Yan, iwain po muna natin itong ay may gagamba, dali pa kawalan ko yun, ito naman sa basket. Kaibigan kasi ng gardener yan eh. Ang ganda po. Wala pong utang tangkay. Tabi po muna natin itong ano. Parang tinapay ko ano. Ayun magagamba. May itamok pa. Ganda. Tatala akong tissue. Later na lang. Lagay po ko nitong ano itong ano kalahati. Maganda lang pala yung sa iba kung hiniwa natin. Ito lang matitira dyan. Ito. Kasi ito po pag pinakita ko po sa inyo yung ano, marami pong wood close up. Sila pong masayang. At ito naman pong cape. Parang tinapay po. No? Kailangan gamit po dito ng matalim mo. Actually, gamit ko po ano, steak knife. Para hindi magkarambol. Oh, insekto. Ayan po. Maganda po itong ano. Hindi po ito yung pagkakahiwa ko lang yun. Yung fiber. Maganda po itong cape. Yung gills. Parang ito tatanggalin ko po. Na natin muna. Kasi baka pwede pa eh. Maganda. Maganda pagkakapasok ng insekto. Ang dami. Ito lang part na to. Ba pwede. Ay hindi, ang dami. Ang dami uod. Kasi na natin. Sayang. Hindi nakakapanghinayang. Ayan po. Napakaraming uod. Uod ba yung pagkakahiwa? Ay hindi pagkakahiwa ko. Tingnan natin. Ang pagkakahiwa ko lang. Ito lang po yung maraming uod. Ito. So, hindi rin nasasayang. Gandahan ito kahit
Medyo adult na siya, old na. Pero pa rin. Hindi malamang sarap gawin pag na-dry tapos pwede gawin chips. Pwede naman po yung ganito. Kaya kasi pag old na po siya, papantay nyo na lang po rito. Yan. Ito marami talagang uod. Daming insekto. Yun yung mga insekto ng nangingitlog sa loob ng mushroom. Pero hindi siya nangangagat ng tao. Ito sa iba. Wala na to. Sayang po ano. Ang yapin sinasabi ko kanina eh. Kaya iba iniwanan ko na lang eh. Para sa mga ibang hayop. May ko pong walang tuwain yung malalaki. Ang bango po yung amoy nitong Peniban. Ang amoy po nito parang ano, hirap ng spring eh. Parang bagong bake na plain na tinapay na hindi ganun ka-strong ang smell. Hindi po siya amoy kabuti. Yun. Siyempre ibang nagbablog po. May ibang explanation. Yan nga nagpo-forage sa UK. Sinama niya yung kaibigan niya. Sumama pala siya, vlogger siya. Hindi siya talaga naman ng kabate. Sumama siya dun sa expert na kuha ng mushroom. Peniban. Natawa ako eh. Kasi wala naman, hindi siya talagang hilig na kabate. Parang challenge niya yung sarili niya. Tapos may dalang chili sauce yung nanguha ng mushroom. Ang kakainin nila, hilaw yang ang ginawa nila eh. Very young. Slice lang. Wala na hugas-hugas. Tapos, kinain nila. Sabi niya, pag kinain hilaw, wala naman siya malasahan. Pero nang sinuso sa sili, sabi niya, wala siya, hindi niya nalasahan, lalo yung sili lang. Pero sabi niya, siguro lalo talaga pag niluto, mas masarap. Nakain po kasi niluto yung yang. Very young ha. Maganda po ito. Nararamdaman ko na. Yan. Napakaganda. So wala pong uod to. Kahit na kinain ng squirrel o islag, ng mga islags yung ibabaw. Ganda. Napakaganda. Iba po, ano ito, ginagawang parang chips sa oven. Piniprito. Tapos pag naprito po, parang bacon, parang liempo. One time po, di ba, nagprito tayo. Tsura po niya parang, ano, liempo chips. Tapos napakasarap. Pag pinirito naman po siya, parang siyang lasa ng kamote. Kamote chips. Pero na may konting meaty taste na napakasarap. Nako, mapupuno itong ano ko dehydrator ko. Lalo na kung yung malaki eh. Kung yung malaki na walang uod, puno ito agad. Gagawin ko medyo nilipisan ko yung hiwa para mag-ash sa dehydrator para masingit-singit kasi pag haba makain ng space. Yung pag ganyan mas magandang tingnan. Nasisiksik ko. Sa ibang lugar po nito kahit may uod na eh, talagang pinatutuyo po nila na tuyong-tuyo. Kaya na-imagine ko pong smell habang natatry hindi po mawa. Ako,
Ang baho po ng uod. Pero pag na-dry na din na, wala na po. Yung mga uod patay na. Mag-dehydrator po gamit. Pero pag underdust na, wala na. Ang baho para kayo nagdaing. Amoy daing. Nasubukan ko na po yun. I-dry po ito. Underdust. Tapos may mga konting uod yung iba. Amoy daing po siya. Hindi ko na inari. Tinapon ko na lang. Hindi ako rin po tikman eh. Kaya maganda po itong dehydrator eh. Dahil dahan-dahan nakapatay yung uod pumunta sa ilalim. Yung init kasi dahan-dahan. Di ba ang araw pag mainit, salpak agad. Ito hindi. Dahan-dahan siya. Tapos yung pagkakatuyo niya, napakaganda. Parang tinatanggal lang po talaga yung liquid sa katawan. Sa akin, discoloration. Linisin po muna natin itong matsutake bago po natin ituloy. Yan. Pwede dry ko rin po. Ay, hindi. Katami na dry po. Kasi ako muna kumain ng masam dahil yung pansit na kinakain ko may konti pa, may kabuti pa po yun. Kailangan po hindi araw-araw kumain ng kabuti. So matsatake po talaga lang ng i-brush lang ng i-brush lang. Mabuti. Tigas nitong mushroom na to. Hirap yung buhanin sa air ground. Kailangan dahan kasi pa nabali sayang. Nasisira yung shape. Ito pag na-dry naman po, hindi po lalasya siya sa pen ban. Pag yan po, ito mas mahal kasi mas mild ang lasa. Gusto po ng Japanese tea. Aromatic po siya, para talaga siyang cinnamon na may parang labanos. Napanigang ang amoy. Bango po. Yan, ganda. Ay, naku. Pag medyo odor na siya, napaka-strong po ng amoy yan. Kaya pag saka mas strong ang taste. Sarap po nito pag na-dry kasi medyo nagiging mal na po yung lasa niya. Tapos lagay niya sa sa hot noodles o kaya sa hot soup lang kahit may spring onion lang. Kasi ito napakasarap. Hindi na po gano'n ka tindi. Ay, ito pa. Ito yung kaninang baluktot na malaki. Yung slice na dito. Patandaan ko yun eh. Sa mga nagre-request po na paglilinis na wag ko daw pong tanggalin sa huli, ito po. Diba? Enjoy lang po tayo. Ito po, dahil umulan, malinis po ito. 3 days umulan, so malinis po itong kabuti. Pero kung ito, nakatigit na yun. Tinda ang tanggalin ko na yun. Ito, ramdam na ramdam ko na to. Ang ganda to. Hindi ko lang po alam kung magkano po yung dehydrator po sa Pilipinas. Kasi
Siyempre sa atin, ngayon tag-ulan, di ba? So, katulad ng paggawa ng chicharon ngayon, kailangan gumamit silang dehydrator, yung mga pabrika. O kaya haluin yung balat sa hindi masyadong mainit na mantika para matuyo bago iprito. Parang nag-ano po, naghihiwala ako ng tinapay. Ganda ito. Bukas po ulan. Kung pag umulan bukas na naman ng malakas. Naku po. Imagine po ninyo. 2-3 days. Nakabuti po talaga eh. Napakabilis pong lumaki. Lalo na pag may moisture ang ground. Kung mamasa-masa ang ground. Ito po, pag nalagay nyo po sa storage, ang matagalan na po yan. Meron nga po isang nag-ano dito, post-finish. Sabi niya yung mga dried mushroom, din-dried pa po ng grandparents niya. Siguro almost 10 years, pero nakakain pa daw. Kasi sealed na sealed po. Wala naman po kasi dito yung mainit na singaw, yung humid. Sabihin hindi nabuksan, hindi pinasukan ng bad air. Ibig sabihin, yung process na ginawa, talagang maganda. No oras na ba? Balik ka. Maaga pa naman. Bumili po ako sa ikong tinapay, ugutom ako. Kumain lang ako ng konti. Kung hindi ako nagutom baka mas matagal tayo sa gubat. Kaya lang kaysa naman himatayin ako sa gubat. Ganda ng kabuti. Ito, super first class po pag ganito. Napakalinis. Pag pinirito lang po yan, butter, sa prito nyo po ito. Napakasarap. Tapos meron kayong potato, roasted potato. Tapos may konting cream, panalong panalo na. Ganun po ginagawa ng mga finish Yan, ito po muna. Dahil nagugutom na ako. Stop ko po muna at may pakita ko po sa inyo kung gaano karami po yung nalinis po natin. Ayan po mga kababayan, naka 8 layers po tayo. Dito po tayo sa terrace. Kasi ayoko po magde-dehydrator sa loob dahil aamoy po yan sa loob. Kaya mas safe. Marami rin po ngayon. Nakuha tayo. Ano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilakalakbay. Nasa lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban na!